Lumabas na nagpadala si Pangulong Donald Trump ng lihim na babala sa Iran tungkol sa pagsisimula ng operasyon sa Strait of Hormuz kahit iba ang kanyang pahayag sa publiko. Sinabi ngayon ni Donald Trump na hinihingi niya ang pagsuko ng Iran at gusto raw ng Iran na makipagkasundo sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang problema ay magalang siyang kinakausap ng mga kinatawan ng Iran ng pribado, pero sa telebisyon ay itinatanggi nilang may naganap na pag-uusap. Ngunit ngayong araw din, lumabas na ang White House ay palihim na nagpadala ng babala sa Iran noong linggo na nagpaplanong magsimula ng operasyong militar sa Strait of Hormuz. Siguro para mabigyan din ng oras ang Iran na makapaghanda. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mahalaga ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong napapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalatala ang mga balita. Kaya sisimulan ko ang episode sa mga bagong pahayag ni Donald Trump. Sa umpisa, umiwas si Donald Trump na direktang sagutin ang tanong ukol sa posibleng paglabag ng Iran sa tigil putukan. Tinanong si Trump na sa loob ng huling 24 na oras ilang beses nang pinaputukan ng mga Iranian ang mga barkong Amerikano at inaatake ng mga ito ng mga missile at drone ang United Arab Emirates. Kaugnay nito, tinanong si Donald Trump kung ito ay paglabag sa tigil putukan. Sagot niya, malalaman ninyo ito dahil ipapaalam ko sa inyo. Alam nila kung ano ang dapat gawin, mas mahalaga. Alam nila kung ano ang hindi dapat gawin. At yun lang. Pagkatapos nito, sinabi ni Donald Trump na gusto ng Iran na magkaroon ng kasunduan sa Estados Unidos at binigyang diin niya na ang mga kinatawan ng Iran ay nakikipag-usap sa kanya ng personal na may malaking paggalang ng pribado. Gayunpaman, lumalabas sila sa TV at itinatanggi ang mismong pakikipag-usap sa Amerikanong presidente. Tinawag niyang laro ang ganitong ugali pero iginiit niyang gusto talaga ng Iran ng kasunduan. Ilalahad ko ang kanyang sinabi. Maari kong sabihin ang sumusunod. Gusto ng Iran na magkaroon ng kasunduan. Ang hindi ko gusto sa Iran ay nakikipag-usap sila sa akin ng may napakalaking paggalang. At pagkatapos ay lumalabas sila sa telebisyon at sinasabi, hindi kami nakipag-usap kay Pangulong Trump pero kakakausap ko lang sa kanila. Sabi nila, hindi kami nakipag-usap sa Pangulo. Kaya naglalaro sila ng mga laro pero hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, makipagkasundo. At sino ba ang ayaw kapag ang inyong sandatahang lakas ay lubos ng nawasak? At kaya namin gawin ang kahit ano sa kanila, sino ba ang ayaw? Sa huli, sinabi ni Donald Trump na dapat itaas ng Iran ang puting bandila ng pagsuko at sumuko na. Sipi yan. Hindi na kami naglalaro ng ganyan. Tradisyonal na paraan ang gamit namin. Sobrang taas ng pride nila. Baka di mo makita ang puting bandila, pero dapat nilang itaas ang puting bandila ng pagsuko. Pero sa dulo, matapos ang lahat ng matitinding talumpate, ayon sa ulat ng Axios, ang administrasyon ni Donald Trump ay nagbigay alam ng lihim sa Iran nitong linggo tungkol sa nalalapit na operasyon ng Estados Unidos para samahan ang mga barko sa Strait of Hormuz at nagbabala sa Tehran na huwag makialam. Narito ang CP mula sa Axios. Ipinapakita ng personal na mensahe na gusto ng White House bawasan ang panganib ng posibleng paglala ng sitwasyon. Sa kabila ng babala, nagpatuloy pa rin ang mga Iranian sa sunod-sunod na pag-atake sa mga barko ng US Navy, mga barkong pangkalakalan at United Arab Emirates. Noong Martes, sinabi ng US Defense Secretary Pete Hegseth at ng Joint Chiefs Chairman General Dan Kane na hindi gaano kabigat ang pag-atake ng Iran at nananatili ang tigil putukan. Gayunpaman, naniniwala ang ilang opisyal ng Amerika at Israel na maaaring mag-utos si Pangulong Trump na ipagpatuloy ang digmaan ngayong linggo kung magpapatuloy ang diplomatikong deadlock. Inamin ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth ng Amerika ayon sa kanya ay hayagan at palihim na nakikipag-ugnayan sa mga Iranian para payagan ang operasyong depensiba na ito para sa kapakanan ng mundo. Maraming nagulat sa pahayag na ito. Uulitin ko, sinabi ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos na hiniling ng Amerika sa Iran na payagan silang isagawa ang operasyon nang walang magiging masamang epekto. Pero sa huli, lumabas na nabigyan ng babala ang Iran at nagawa nilang maghanda.
Sa huli, sa unang araw ng operasyon, noong Lunes, nagsagawa ang Iran ng ilang pag-atake sa mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos na dumadaan sa Kipot, pati na rin sa iba pang mga barkong pangkalakalan sa rehiyon at sa mga target sa United Arab Emirates. Sa press conference noong Martes, sinabi ni Dan Kane na ang mga pag-atake ng Iran ay nasa ibaba ng itinakdang antas para muling magsimula ang malalaking labanan. Ayon kay Pete Hegseth, ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon at ang mga politiko at negosyador sa Iran na kausap nila ay kumikilos ng hiwa-hiwalay. Kaya hindi rin pwedeng sabihin na nabigo ang tigil putukan. Parang nakipagkasunduan naman kami ng tigil putukan sa ibang tao, pero ang lumalabag dito iba naman. Kaya hindi ito maikukumpara. Narito ang CP mula kay Pete Hegseth. Minsan, ang korpus ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran ay gumagawa ng mga hakbang na lampas sa kung ano ang maaring gusto ng mga negosyador ng Iran. Tungkulin nila ang pigilan sila at lumika ng kondisyon para sa kasunduan. Handa ang mga sundalong Amerikano na agad ipagpatuloy ang digmaan kung magbibigay ng utos si Trump. Pero sa ngayon, nananatili ang tigil putukan. Sa totoo lang, hindi nagdulot ng malaking pagtaas sa daloy ng langis o kargamento sa Kipot ng Hormuz ang unang 24 na oras ng operasyon ng Estados Unidos. Ipinahayag ng Central Command ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos na noong Lunes na siyang unang araw, 2 barko ng ibandila ng Amerika ang dumaan sa Kipot at noong Martes ay wala ni isa. Bagaman sinabi ni Pete Hegseth at ito ay isang CP, mayroon pang daan-daang barko na nakapila. Gayunpaman, sa ngayon, mukhang karamihan sa mga kumpanya ng pagpapadala ay hindi nagtitiwala sa mga pahayag ng administrasyon ni Trump na bukas na ngayon ang daanan sa Kipot. Sinabi ng Iran na ang mga Amerikanong barko sa Kipot ay lehitimong target. Heto ang CP mula sa pamunuan ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Hindi agad mabubuksan ang Kipot ng Hormuz dahil lang sa post sa social media ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang pamamahala at kontrol sa rutang pandagat na ito ay nasa kamay ng Iran. At ngayon, bilang bahagi ng operasyon ni Trump, nakikipag-ugnayan ang Estados Unidos sa daan-daang barko mula sa 87 bansa na kasalukuyang nasa Golpong Persiko. Partikular, iniulat na administrasyon ni Trump na sumusulong sila sa pagpapatupad ng karagdagang mga hakbang militar para buksan ang Strait of Hormuz, kabilang ang magkasanib na pagsisikap ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos at mga internasyonal na katuwang sa pagpapalawak ng palitan na impormasyon tungkol sa seguridad sa rutang pandagat na ito. Ang Pangulo ng Amerika sa kanyang panig ay binigyang diin na ang mga hakbang na ito ay layuning palayain ang mga tao, kumpanya at mga bansa na wala namang ginawang masama kundi naging biktima lamang ng mga pangyayari. Ito ang misyon militar ng Estados Unidos ng Amerika para buksan ang Strait of Hormuz na tinawag na Proyekto Kalayaan. Kasama rito ang mga destroyer na may mga ginagabayang misail, mahigit 100 military aircraft, hukbong dagat, hukbong himpapawid, mga drone, mga satellite at mahigit 15,000 na tauhan ng militar. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship, subscription gamit ang mga link at detalye sa paglalarawan ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.